Ako, Congressman Paulo Duterte, simple po ang tanong ko sa iyo, boss. Una, hindi ako nagkakamali nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan siya ang iyong ama. Ikaw ang may pinakamalaking pondo sa mga congressman. Ang tanong ko po ay ganito, congressman. Saan napunta ang pondo na napunta sa iyo para sa mga kababayan mo, para sa mga kadistrito mo? Saan po napunta? Pwede po bang paki-explain, Congressman Paulo Duterte? Yun ang gusto namin malaman. Saan napunta ang nakuhang umaabot di umano ng 30 billion dagdag budget noong 2020 hanggang 2023? At ang nakakapagtaka dito, mga kaibigan, ang Davao City ay lubog sa baha. Kung ano-anong sakuna, mayroon mga landslide. Saan napunta? Ang gusto namin malaman dito, ako bilang isang taxpayer, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, Congressman Paulo, ipaliwanag mo ng mabuti, yung isa-isa. Yung isa-isa, hindi yung magpapaliwanag ka, na ginagantihan ka. No! Isang na bullshit kung ganyan ang sasabihin mo. Ang gusto ko nung marinig bilang isang simpleng mamamayan, dito napunta ang pera, dito napunta ang kusing, dito napunta sa mga proyekto. Ilabas ang resibo. Ika nga, parang si Mayor Isko Moreno. Lahat ng project niya sa Quezon, Manila, nung siya ang mayor, may resibo. May ipinapakita siya. Ito ang pondo, ito ang nilaanan namin, at nakikita namin in Metro Manila. Pag dumadayo ako ng Metro Manila, nakita ko yung mga ginawa ni Mayor Isko Moreno. Sana ganun din ang gawin mo, Congressman Pulong Duterte. Ipakita mo saan napunta ang bilyon budget mo. Dahil nakakapagtaka, galit si Pangulong Duterte sa katiwalian, galit si Pangulong Duterte sa korupsyon, at ikaw ay bilang anak. Hindi ko sinasabing korap ka. Kasi nakakapagtaka, bakit nagkaganon ang Davao? Bakit binabaha? Lumalabas siya sa mga national news. Pag ganon, ang sama atang mag-isip, ang hindi maganda. May pinakamalaking pondo ibinuhos sa Davao City nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit tilang walang asenso ang nasabing lungsod? Lubog sa tubig, baha ang ilang lugar sa Davao City nitong nagdaang mga araw. Saan kaya dinala ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang bilyon-bilyon na flood control fund nga from 2020 to 2023, wala pa rin na ipakikitang resibo kung saan ginasta ng batang Duterte ang pondo para sa Davao City. Ngayon, nakita natin kung anong nangyari sa Davao City nitong mga nakalipas na araw at nakalipas na linggo. Sobrang kawawa ang nangyayari sa mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Davao City, na kung saan naipakita natin at malinaw na may malaking pondo nung panahon ni dating Pangulong Duterte ang congressman at kasalukuyang congressman na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang gusto lang namin malaman dito, hindi ito sa pagiging anti-Duterte, hindi ito dahil sa pagiging pro-Duterte. Ang gusto namin, Congressman Paulo Duterte, yung malinaw na kasagutan. Huwag natin isipin na ikaw ay ginagantihan ng administrasyon, ikaw ay ginagantihan ng Kongreso. Wala kaming pakialam kung anong awayan nyo ng kasalukuyang liderato ng House of Representatives na si House Speaker Martin Romualdez. Wala kaming pakialam dyan, Congressman Paulo. Ang pakialam namin at pakialam na ko bilang simpleng mamamayan, saan napunta ang pera na nailaan
sa distrito mo. Hindi biro. Kasi nung panahon ninyo, marami rin congressman nakakilala ko na hindi pabor sa inyo, na hindi sumuporta sa inyo, pero hirap sa budget. Kawawa sa financial assistance para sa mga kababayan nila. Now, ikaw, Congressman Paulo Duterte, nagrereklamo ka na pinapyasan ang pondo ng Davao ng ilang bilyon, minalaan pala sa'yo na pondo na bilyon-bilyon na lumabas sa mga national news. Now, i-explain mo saan mo dinala ang pera na yan. At kung talaga bang naibuhos, ipakita mo ang isa-isa at sagutin mo yung mga project kung talagang may pinaglaanan. Yun lang, kung wala kayong tinatago, Congressman Paulo Duterte. Bago ka kumontra, bago ka magsalita na kung ano-ano kay Speaker Romualdez, explain before your complaint.